Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1561 hanggang Kabanata 1570. Kabanata 1561. Sinabi ni Yehan, ngayon na, ayusin ang pagpapadala ng mga taong Tianlong sa mundong iyon para mag-ensayo ng paisa-isa, at gayon din ang inyong tatlo. Sabi ni Shi Wulei, gayunpaman, sa ganitong kaso, natatakot ako na ang supply ng mga mapagkukunang Spirit Stone ay hindi sapat. Bagamat ang buong katimugang rehiyon ay kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ng Tianlong, at ang buwanang kita ng mga mapagkukunang Spirit Stone ay dapat na higit sa 1,000,000, ngunit tayo ay nasa ilalim lamang ng kontrol ngayon, at, sa paglilinang sa mundong iyon, isang araw ang lumipas sa labas, at 100 araw ang lumipas sa loob, at ang mga mapagkukunan ng Spirit Stone ay hindi masasuplayan. Sabi ni Daotong, ito nga ay isang problema, ngunit kung ang Tianlong ay mas malakas, maaari silang pumunta sa mga sinaunang guho. Bagamat maraming mga mapagkukunang pangkultibasyon doon ang nasakop na ng siyam na puwersa, ang mga sinaunang guho ay lubhang malawak. Palagi may lugar na hindi nila maabot. May mga masters mula sa siyam na pangunahing puwersa sa mga sinaunang guho. Ang ilang mga disipulo na may napakagaling na talento sa sekta ay may karanasan sa mga sinaunang guho, at ang pagpatay at pangho-hold up ay mas malupit pa kaysa sa madilim na lungsod. Mahirap tumayo sa mga sinaunang guho ng walang lakas. Panatilihin ang iyong mga paa na matatag. Sabi ni Shi Wulei. Sabi ni Yehan daw, may alingaw-ngaw na ang mga sinaunang guho ay naglalaman ng walang katapusang mga misteryo at mga oportunidad. Maraming mga lihim ang nakabaon sa mga ito, at maraming makapangyarihang mga tao ang nalibing sa mga sinaunang guho. Ang lugar na ito ay nagsimulang umiral 10,000 taon na ang nakakaraan. Kung ang Tianlong ay gustong lumago ng mabilis, sulit ito. Pero na, ganito na lang, itabi muna natin ang bagay na pagre-recruit ng mga tao, at pagbutihin ang lakas ng mahigit 400 katao muna, at gamitin ang lahat ng ating mapagkukunan, kung hindi talaga natin sila masasuplayan, pumunta tayo sa mga sinaunang guho. Matapos ayusin ang ilang mga bagay, dinala ni Yehan ang 200 mga masters ng Tianlong sa mundong Xuanman, sina Daotong at Xiao Yuangang ay kabilang din sa mga ito, si Shi Wulei ang nanguna sa 200 katao upang umupo sa punong tanggapan ng Tianlong sa labas, para lang kung sakali. Pagdating muli sa mundong Xuanman, sinimulan ni Yehan na pagandahin ang baluti sa antas ng Hari ng Langit. Gamit ang hanay ng napakatibay na baluti na ito ay tiyak na isa sa mga barahan ni Yehan upang iligtas ang kanyang buhay sa hinaharap. Ang pilak na baluti ng digmaan ay lumutang sa harap ni Yehan. Ang hanay ng baluti ng digmaan na ito ay buhay na buhay. Hindi lamang ito maganda ang hitsura, ngunit sa sandaling isuot, ito ay lubos na nag-aayos ng isang tao, tulad ng isang Diyos ng digmaan, marilag at marangal. Kaagad, isang patak ng sariling dugo ni Yehan ang tumulo sa baluti sa antas ng Hari ng Langit, nakikita ng mata, at ang patak ng dugo ay agad na nilamon ng baluti sa antas ng Hari ng Langit. Bigla, nakaramdam si Yehan ng isang pakiramdam ng malapit na koneksyon sa pagitan niya at nito. Ito ay nilikha sa mga baluti ng digmaan sa antas ng Hari ng Langit. Mukhang sa sandaling ito, ang hanay ng mga baluti sa antas ng Hari ng Langit ay isang hindi mapaghihiwalay na bahagi ng kanyang katawan. Nadarama ito, ang isipan ni Yehan ay lubos na binalot ang baluti sa antas ng Hari ng Langit, na ginagawa itong mas malapit na isinama sa kanyang sarili, tulad ng baluti sa antas ng Hari ng Langit. Ang mga kayamanan na tulad nito, syempre, ay nangangailangan ng isang patak ng dugo upang kilalanin ang kanilang may-ari, at pagkatapos ay maaari silang dahan-dahang pagandahin at isama sa katawan ng isang tao. Sa ilalim ng kontrol ng isipan ni Yehan, may mga hibla ng pilak na liwanag na namumulaklak sa pilak na baluti, na ginagawang napakatingkad ng buong baluti, na parang isang pilak na baluti ang bumaba sa lupa. Sa prosesong ito, nadama ni Yehan na ang pagkakatugma sa pagitan niya at ng baluti sa antas ng Hari ng Langit ay tumataas ng tumataas. Kung magpapatuloy ito, isang araw lang ang kinakailangan para sa baluti sa antas ng Hari ng Langit na lubos na pagandahin ni Yehan. Ama, napunta na ako sa tabi ng Tianlong, kaya dapat makipagtulungan si Yehan sa ating Helian Palace.
Sa teritoryo ni Haring Helian sa lungsod ng Kadiliman, si Helian Waki ay nakatayo sa likod ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang at nagsabi, si Yehan ay nakatayo sa rurok ng hangin at alon, ang mga pakinabang ng pagkakaroon ng dagdag na kaalyado ay maliwanag sa sarili, ngunit nahulaan ni Helian Waki ang puntong ito, hindi niya kailanman mahulaan ang pinakatotoo na mga iniisip sa puso ni Yehan. Nakarinig nito, si Helian Liuyon ay lumingon. Batay sa kanyang hitsura, tila si Helian Liuyon ay mga 50 taong gulang lamang, na may isang pares ng matatalim na mata, at isang alon ng nakakapanginag na kapangyarihan ang lumabas mula sa kanyang buong katawan, ngunit ito ay karaniwan para sa isang taong nakalikha sa antas ni Helian Liuyon na magkaroon ng permanenteng mukha, at ang kanyang tunay na edad ay maaaring daan-daang taon na. Sabi ni Helian Liuyon, ang batang ito ay lubhang may talento, at walang sino man ang maihahambing sa kanya sa buong lugar ng Yaoguam. Bagamat siya ay mahina pa rin ngayon, hanggat bibigyan siya ng oras upang lumago, tiyak na lalampas siya sa Janzong sa hinaharap. Kung gusto nating mabuhay sa Yaoguang realm sa hinaharap, ang Janzong ay dapat mamatay, at siya ang susi, walang katiyakan. Kung kailangan nating tulungan siya sa madilim na lungsod sa hinaharap, ang pagtulong sa kanya ay katumbas ng pagtulong sa ating sarili. Panipi. Ama, nauunawaan ko. Nag-isip si Helian Wuji, at nagsabi, gayunpaman, ngayon nakilala ko ang nakatatandang nakatira sa pagtatago sa katimugang lugar sa Tianlong. Tila mayroon siyang ideya na kunin si Yehan bilang kanyang disipulo. Ano? Ang mga mata ni Helian Liuyon ay kumislap ng maliwanag, ang malakas na lalaki sa katimugang lugar, ngunit kahit siya ay yuyuko kapag nakita niya siya, kung hindi dahil sa pag-iral ng taong iyon, sasaktan niya ang maraming mga sekta. Sheng Wangfo at Yan Wangfo ay nakasakit sa sekta, paano sila mabubuhay hanggang ngayon? Siya ay isang taong paborito ng Diyos. Ang mga mata ni Helian Liuyon ay kumislap, at sinabi niya. Sa ganitong paraan, walang sino man ang mangangahas na pukawin si Yehan sa lungsod ng kadiliman mula ngayon. Sa suporta ng banal na kamay, kahit na ang Janzong ay hindi mangangahas na pumunta sa madilim na lungsod upang guluhin siya, ngunit sa kabutihang palad, ako, ang Helian Palace, ay nauna, at may oras upang makipag-ugnayan kay Yehan ng higit pa, na magiging kapaki-pakinabang at walang pinsala sa ating Helian Palace. Naiintindihan ko, Ama. Tumango si Helian Waki, ang sinaunang master ng espada ay gustong tanggapin si Yehan bilang kanyang apprentice at makipagkaibigan kay Yehan, na hindi sinasadyang paikliin ang relasyon sa sinaunang master ng espada. Kasabay nito, sa Yanwang Mansion, si Yan Yu, na naging katawa-tawa ng madilim na lungsod, ay baliw na sa sukdulan. Isang tao ang nakikipaglaban-laban sa 12 ng mga masters ng Yan Family Army, at ang Yan Family Army na pinigilan ng marahas na marksmanship ay walang kapangyarihang lumaban. Ang ilang mga masters ng Yan Family Army ay nasugatan na, ngunit ang mga marahas na pag-atake ni Yan Yu ay hindi pa tumitigil. Iniisip ang eksena sa itaas ng garrison ng Tianlong, siya ang anak ni Haring Yan, isa sa 3 maliliit na hari ng madilim na lungsod, at siya ay tumakas ng walang laban. Siya ay natakot palayo ni Yehan, at ang buong madilim na lungsod ay tumatawa sa kanya ngayon. Ang ganitong uri ng walang kapantay na kahihiyan, ito ang unang beses na sinubukan ni Yan Yu. Rumble. Ang mga kakilakilabot na tunog ng banggaan ay narinig sa Yanwang Mansion, at ang mga masters ni Yan Yu ay hinaipan palayo ni Yan Yu. Nakita ang eksena na ito, si Meng Shan ay hindi nang ahas na magsalita sa gilid. Ang galit na si Xiao Yanwang, kaya't maaari lamang niyang hayaang mailabas ng isa pa ang kanyang galit. Sa pagkakataong ito, hindi lamang nawala ng mukha si Yan Yu, kundi pati na rin ang Yanwang's mansion ay nasangkot. Sa looban, nang ang huling Yan Family Army ay maalis, si Yan Yu ay may hawak na mahabang sibat sa kanyang kamay, na may isang nakakagulat na layunin sa pagpatay. Isinaksak niya ang mahabang sibat sa lupa ng mabangis, na nagparamdam sa matigas na lupa na manginig. Nabasag ng sentimetro. Yehan? Tiyak na gusto kong mamatay ka ng walang lugar na mamatay, sumigaw si Yan Yu sa langit, ang umuungal na tinig ay tila tumusok sa mga ulap. Nakita ito, si Meng Shan ay nagsabi ng malalim na tinig, Little Yan King, mangyaring kumalma, si Yehan ay maaaring maginhawa sa loob ng ilang sandali, ngunit imposibleng maging malaya magpakailanman. Sa kasalukuyan, ang ilang mga henyo na master sa Heroes List ay dumating sa paligid ng madilim na lungsod, kabilang ang mga nasa Heroes List. Ang nangungunang 10 masters, sa pagkakataong ito, tiyak na hindi siya makakaligtas. Kabanata 1562. Hindi ako makapaghintay ng ganoon katagal, gusto kong hindi niya makita ang araw bukas, gusto ko siyang mamatay ngayon. Sabi ni Yan Yu na may madilim na mukha, Meng Shan, sabihin mo kay Mo Lao,
hayaan mo siyang patayin mismo si Yehan, hindi ko talaga kayang tiisin na mabuhay pa siya ng isang araw. Nakarinig nito, kumunot ang noo ni Mengshan, at sinabi, Little King Yan, natatakot akong hindi ito angkop, si Lord Yan King ay kasalukuyang nagmumuni-muni, kung ang nagbabantay na matandang mo ay ililipat, sakaling may mangyari kay Lord Yan sa pagmumuni-muni. Panipi. Gawin mo ang sinasabi ko, Yehan, hindi ko talaga hahayaang mabuhay siya para makita ang araw bukas. Ang ekspresyon ni Yan Yu ay mabangis, at ang malamig na tinig na iyon ay nagparamdam ng panginginig kay Mengshan. Tingnan mo kung gaano ka promising, tinanong mo pa si Mr. Mo na gumawa ng isang bagay, bakit ka gaanong nagagalit? Sa oras na ito, isang makapal na tinig ang biglang lumabas mula sa Yanwang Mansion. Sa tinig na iyon, mayroong isang nakakapresyong aura ng pamimilit na parang isang galit na Diyos ang bumaba sa Yanwang Mansion. Ito ay, si Lord Yan King ay umalis na sa pagmumuni-muni. Isang pagkagulat ang sumilay sa mukha ni Mengshan, at bigla, sa sandaling ito, ang langit sa itaas ng Yanwang Mansion ay naging madilim ng walang kabuluhan, at nakakatakot na kulog ang kumikislap dito. Ang tunog ng kulog ay umaalingaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa, at ang mga kumpol ng mga itim na ulap ay nagtipon, at isang alon ng nakakatakot na pamimilit ng langit at lupa ay inilabas ng mabangis, tinatakpan ang buong langit at lupa. Heavenly Tribulation. Ang eksena na ito ay nagdulot ng isang kislap ng kaligayahan sa mukha ni Yan Yu. Sa isang iglap, ang lahat sa paligid ng Yanwang Mansion ay nagulat sa eksena na ito. Ito ay isang sakuna, may isang taong gustong lampasan ito. Maaari kayang si Haring Yan. Sa mundong Xuanman, sa sandaling ito, si Yehan ay lubos ng pinagandahan ang baluti ng digmaan sa antas ng Hari ng Langit, at ang baluti ng digmaan na nakasabit sa harap ng katawan ni Yehan ay biglang naging isang nakakatakot na pilak na liwanag at pumasok sa katawan ni Yehan sa isang iglap. Ang katawan ni Yehan ay nagningning ng pilak na liwanag, at ang ningning na iyon ay mas nakasisilaw pa kaysa sa sikat ng araw. Tapos na. Ang mukha ni Yehan ay puno ng kagalakan, at kaagad, sa isang pag-iisip, isang hanay ng pilak na baluti ang lumitaw sa katawan ni Yehan. Matapos isuot ang baluting ito, ang buong katawan ni Yehan ay may isang lamang ang kanyang mukha ay nakalantad, at isang matalim na liwanag ang lumabas mula sa madilim na mga mata na iyon. Sa sandaling ito, siya ay tulad ng isang Diyos ng digmaan na maaaring lupigin ang mundo. Ang pilak na kasuotan na iyon ay lubhang makapangyarihan. Dahil wala kang pangalan, tatawagan na kita mula ngayon na Tianlong Battle Armor. Nakasuot ng Tianlong Battle Armor, si Yehan ay mukhang marilag, ngunit sa kasamaang palad, dahil sa kanyang sirang braso, ang hanay ng baluting ito ay walang silbi sa ibaba ng kanyang kaliwang braso, dumating. Kaagad, sa isang pag-iisip sa isipan ni Yehan, ang Heavenly Dragon Armor ay nawala mula sa kanyang katawan na parang isang hanay ng balabal na hindi nakikita, na napakamaginhawa. Tumanggaw si Yehan ng may kasiyahan. Gamit ang Heavenly Dragon Armor na ito, gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, maaari niyang lubos na baliwalain ang mga pag-atake ng mga Masters sa mga huling yugto ng Concentration Realm. Bukod dito, habang lumalakas si Yehan, mas malaki ang kanyang kakayahang makatiis, ang Heavenly Dragon Armor ang lakas na kayang tiisin ay magiging mas malakas. Gamit ang Heavenly Dragon Armor na ito, kasama ang sariling lakas ng pakikipaglaban ni Yehan at ilang mga paraan, sa sandaling sumabog ang lakas ni Yehan, ito ay magiging lubhang marahas at matapang. Sa ilalim ng karangalan, walang sino man ang makakapagkontrol kay Yehan. Sa ngayon, ang lakas ng pakikipaglaban ni Yehan ay katumbas na ng gitnang yugto ng Concentration Realm. Hindi lamang siya nagtataglay ng tatlong pangunahing kapangyarihan, ngunit mayroon din siyang pangalawang antas na intensyon ng espada. Sa mga tuntunin ng martial arts, mayroon din siyang Taisho 100 Steps at Chanmakwon. Hindi masyadong marami, at, sa pagpapabuti ng lakas, ang kakayahan ni Yehan na i-freeze ang oras ay humina rin, maliban kung si Yehan ay muling sumipsip ng kapangyarihan ng Yin at Yang upang palakasin ang kanyang kakayahang i-freeze ang oras. Gayunpaman, kahit na humina ang kakayahan ni Yehan na i-freeze ang oras, ang kanyang lakas ng pakikipaglaban ay hindi gaanong maapektuhan. Ngayon na mayroon na siyang hanay ng baluti sa antas ng Hari ng Langit para sa proteksyon, ito ay katumbas ng pagkakaroon ng isang anting-anting na pangligtas sa buhay. Matapos pagandahin ang baluti ng digmaan sa antas ng Hari ng Langit, pinagmasdan ni Yehan ang sitwasyon ng paglilinang ni Xia Tianlong, pagkatapos ay umalis sa mundong Xuanman at pumunta sa labas. Si Shi Wuli ay nagsasanay ng marksmanship sa looban. Ngayon si Shi Wuli ay nasa huling yugto ng Tongyu Realm, na may pag-iral ng mundong Taoista, malapit na lamang ito upang masira sa estado ng konsentrasyon.
Nakita si Yehan na papalapit, huminto si Shi Wulei, tinitignan ang sibat na mahigpit na hawak sa kamay ni Shi Wulei. Si Yehan ay nagsabi ng may ngiti, nasa huling yugto ka na ng Tong Yujing, kung wala kang disenteng armas, hindi ba't ito ay napakamababaw? Matapos magsalita, isang mahabang sibat ang lumitaw sa kamay ni Yehan, at inihagis niya ito patungo kay Shi Wulei, na pagkatapos ay nahuli ni Shi Wulei. Ito ay, isang armas ng langit tao. Si Shi Wulei ay nagulat na tumingin kay Yehan. Para sa iyo, angkop na magkaroon ng ganoong armas. Si Yehan ay nagbalik ng halos 100 armas sa looban ng sinaunang baliw, kabilang ang 5 armas ng langit tao, at ang iba ay mga espiritual na armas. Salamat! Si Shi Wulei ay sumulyap kay Yehan na may magagandang mata, at napakagusto sa armas na ibinigay sa kanya ni Yehan. Sa oras na ito, si Jiang Ye ay pumasok sa linya ng paningin ng kanilang dalawa, at nagsabi ng malalim na tinig, Sect Master, may nangyari sa teritoryo ni Haring Yan. Sa sandaling ang Thunder of Three Tribulations ay magtagumpay, si Haring Yan ay magiging kataas-taasan ng Three Tribulations. Paglampas sa sakuna, sina Yehan at Shi Wulei ay nagulat. Sabi ni Yehan, Jiang Ye, binabantayan mo ang istasyon ng walang luha, sama-sama tayong pumunta at tingnan. Sige. Ang dalawa ay sabay na lumipad palayo. Ang teritoryo ni Haring Yan ay malayo sa katimugang lugar, at ang distansya sa pagitan nila ay 10,000 milya. Gayunpaman, gamit ang kasalukuyang lakas ni Yehan at Shi Wulei, hindi magtatagal upang pumunta sa teritoryo ni Haring Yan. Ang mga figure ng mga tao ay kumikislap sa kawalan tulad ng dalawang sinag ng liwanag, at sa paligid nila, maraming tao rin ang nagmamadaling pumunta sa teritoryo ni Haring Yan. Kabanata 1563. Napakabilis, ang tanging taong may ganoong bilis sa katimugang lugar ay marahil si Yehan. Narinig ko na si Haring Yan ay dumaraan sa isang sakuna. Sa tingin ko hindi lang si Yehan ang nag-alala, ang Wusheng Palace at Helian Palace ay dapat ding nag-alala. Sa ilalim ng 2 taong lumilipad ng buong bilis, nakarating sila sa teritoryo ni Haring Yan kalahating oras na ang nakalipas, ngunit sa daan, si Yehan ay halos lumilipad kasama si Shi Wulei. Sa mga tuntunin ng bilis, si Yehan na may Taisho 100 steps ay walang alinlangang mas mabilis kaysa kay Shi Wulei. Di nagtagal, sa linya ng paningin ni Yehan at ng dalawa, nakita nila na ang kawalan sa malayo sa unahan ay lubos na natatakpan ng mga itim na ulap, na nagdudulot sa lupa sa ilalim ng mga itim na ulap na mahulog sa kadiliman, at ang nakakatakot na mga liwanag ng kulog ay darating. Nagtitipon mula sa mga itim na ulap, ang walang hanggang pamimilit ng langit at lupa ay binalot ang lupa, upang walang sinuman sa loob ng 1 kilometro ang radius ang ng ahas na lumapit. At sa ilalim ng itim na ulap, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na balabal ay mayabang na nakatayo, tinitignan ang nakakatakot na itim na ulap sa itaas ng kanyang ulo, at ang tunog ng ligaw na pagtawa ay patuloy na nagmumula sa kanyang bibig, na kinakaway ang mundo. Iyan si Haring Yan. Ang mga mata ni Yehan ay nahulog sa lalaking nasa katanghaliang gulang na tumangala at tumawa ng ligaw. Bagaman siya ay 1,000 metro ang layo, ang nakakatakot na aura sa katawan ng isa pa ay maaaring madama. Dito, ang taong nang ahas na hamakin ang mundo ay tila ito ay lubhang nakakatakot na maging Panginoon ng mundong ito. Sa nakapalibot na langit, maraming mga taong dumating dito ay nagtipon na, at lahat sila ay tumitig kay Haring Yan sa ilalim ng itim na ulap. Si Haring Yan, isa sa 3 masters ng madilim na lungsod, ay kasing sikat nina Haring Wusheng at Haring Helian. Siyempre, ang sinaunang master ng espada ay hindi kasama sa mga ito. Ang kulog ng 3 sakuna, tila si Haring Yan ay aatake sa kataas-taasang kaharian ng 3 sakuna. Sa sandaling si Haring Yan ay maging kataas-taasan ng 3 sakuna, ang kanyang lakas ay lalampas kay Haring Wusheng at Haring Helian. Tama iyon, sina Haring Wusheng at Haring Helian ay nasa kaharian pa rin ng kataas-taasang pagkatao ng 2 sakuna. Kung si Haring Yan ay maging kataas-taasan ng 3 sakuna, tiyak na lalampasan niya ang 2 ito. Sa oras na ito, nang ang mga mata ng mundo ay nahulog kay Haring Yan, isang makapangyarihang aura ang biglang bumaba sa mundo, at ang aura na iyon ay hindi mahina kaysa sa aura ni Haring Yan. Naramdaman ito, ang titig ni Yehan ay agad na napunta sa isang kawalan, kung saan isang matangkad na lalaki ang lumitaw mula sa wala, na may galit na mga kilay at magaspang na mukha, ang kanyang taas ay marahil mga 2 metro, ang mga mata na iyon ay nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na parang tigre at lobo, napaka nakakatakot. Si Haring Wusheng ay dumating na. Nakita ang itsura ng taong ito, ang mga mata ng langit at lupa ay nagyelo, si Wusheng Wangren Wusheng, isang kataas-taasang makapangyarihan ng 2 sakuna. Siya si Haring Wusheng.
Ang mga mata ni Yehan ay nahulog kay Haring Wusheng. Mula sa marilag na pangangatawan ng isa pa, nadama niya ang isang kapangyarihan na sisira sa mundo. Ito ay lubhang nakakatakot. Si Shi Wuli ay pumikit at sinabi, si Wu Shengwang ay ang kataas-taasang pagkatao ng dalawang sakuna. Ang isang malakas na tao na tulad niya ay makikita lamang sa Zhongmen maliban sa madilim na lungsod. Ang pagdating ni Haring Wusheng ay nagdulot ng unti-unting pagtahimik sa mundong ito. Kaharap ang kataas-taasang kapangyarihan, walang sino man ang nang-ahas na kumilos ng walang ingat, sumisid sa kamatayan. Gayunpaman, pagkatapos lamang dumating ni Haring Wusheng, si Haring Helian ay dumating din sa oras na ito. Ang kanyang hitsura ay napakabababa, at lumitaw siya hindi kalayuan kay Haring Wusheng nang walang tunog. Bukod dito, kay Haring Helian Lian ay sumunod pa si Helian Waki. Sa paglitaw ni Haring Helian, ang mga mata ni Haring Wusheng na parang tigre at lobo ay agad na nahulog kay Haring Helian. Hindi malinaw, ang mga tao sa mundo sa sandaling ito ay nakaramdam ng isang marahas na intensyon sa pakikipaglaban sa mga mata ni Haring Wusheng. Ang katawan ay sumabog. Naramdaman ito, si Haring Helian ay bahagyang ngumiti lamang, at ang kanyang mga mata ay nahulog kay Haring Yan na tumatawid sa sakuna sa malayo. Si Haring Helian ay narito rin. Tila ang paglalakbay ni Haring Yan sa tatlong sakuna ng kulog ay hindi na nila kayang umupo ng tahimik. Likas na iyon. Sa sandaling si Haring Yan ay sumaire sa kataas-taasang kaharian ng tatlong sakuna, ang balanse sa pagitan ng tatlong palasyo ay masisira. Boom! Walang kabuluhan, sa itim na ulap, ang mga nakakatakot na kulog ay tila nilinang, at mula sa itim na ulap, isang balde ng makapal na kulog ang sumabog mula sa langit patungo kay Haring Yan. Ang kulog na iyon ay lubhang nakakatakot, na kasing kapal ng isang balde, na bumababa mula sa itim na ulap papalapit sa haring ng apoy sa kawalan. Ha! Maliit na sakuna ng kulog sa langit, anong takot ang mayroon ako, yan yun tiyan. Kaharap ang nakakatakot na kulog ng tatlong sakuna, si Haring Yan ay tumawa ng ligaw, at pagkatapos, sa ilalim ng titig ng kanyang paligid, nakita niya na ang aura kay Haring Yan ay naging mas nakakatakot pa. Ito ay isang halos marahas na aura. Nang ang pagbomba ay bumaba, si Haring Yan, na tumawa ng ligaw hanggang sa langit, ay biglang sinuntok ang kanyang kamao patungo sa langit, at ang kamao na iyon ay naging isang nakakatakot na marka ng kamao, papalapit sa makapal na balde ng kulog. Boom! Bigla, ang banggaan ng marka ng kamao at ng kulog, isang nakakagulat at kumpletong tunog ng banggaan ang sumabog, na nagparamdam sa ilang mahina na mga tao na ang kanilang pandinig ay agad na naapektuhan, at halos mapatay sila ng nakakatakot na sound wave na ito, na bahagyang nakikita, ang kawalan sa ilalim ng mga itim na ulap ay naging baluktot dahil sa banggaan na ito. Kahit na sila ay 1,000 metro ang layo, ang lahat ay makakaramdam ng nakakatakot na aura na dumadaloy mula sa hangin sa harap, na pinipilit ang lahat na umatras muli, distansya. Sa ilalim ng itim na ulap, ang makapal na kulog sa balde ay binomba ng mga kamao at sumabog, at ang mga liwanag ng kulog ay lumipad sa langit na parang mga ahas na kulog. Gayunpaman, si Haring Yan ay hindi nasugatan nang magbanggaan siya sa kulog, ang kanyang malamig at mayabang na mga mata ay patuloy na nakatitig sa mga itim na ulap sa itaas ng kanyang ulo. Kabanata 1564. Ito ang unang sakuna. Mayroong tatlong kulog sa langit at tatlong sakuna sa kabuuan. Sa pamamagitan lamang ng pagkaligtas sa tatlong sakunang ito ay maaaring maging kataas-taasan ng tatlong sakuna ang isang tao. Naisip ng lahat sa kanilang sarili, pinagmamasdan ng mabuti si Haring Yan at si Tian Jia. Nakaligtas si Haring Yan sa unang sakuna, at ang pangalawang sakuna sa itaas ng mga itim na ulap ay nagbabadya na. Ang mga sinag ng liwanag ng kulog ay magulong nasa itim na ulap, at ang nakakatakot na pamimilit ng langit at lupa ay binalot ang lupa. Ang eksena na iyon ay tila ang katapusan ng araw. Sa itim na ulap, libo-libong kulog at kidlat ang nagtipon sa isang lugar, na bumubuo ng isang malaking thunderball. Ang mapanirang kapangyarihan na inilabas mula sa thunderball na ito ay mas nakakatakot kaysa sa kidlat na iyon ngayon, na parang pagkatapos na bumagsak ang thunderball na iyon, ang nakapalibot na mundo ay masisira. Sobrang nakakatakot. Ang pangalawang sakuna ay hindi pa talaga nabubuo, at ang hininga na iyon ay sobra-sobra para sa atin. Tinitingnan ng thunderball na nabuo sa itim na ulap, at ang aura na inilabas mula rito, ang lahat ay kinailangang umatras muli ng ilang distansya. Tatlong sakuna ng kulog sa langit, talagang pambihira. Si Haring Helian ay bumantong hininga ng may damdamin. Bilang ang kataas-taasang pagkatao ng ikalawang sakuna, alam niya kung gaano kahirap ang makaligtas sa tatlong sakuna ng kulog sa langit. Ang bawat isa sa mga sakunang ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa dati.
Sa sandaling hindi ka makaligtas sa ilalim ng sakuna, mamamatay ka sa ilalim ng sakuna. Ang pangalawang sakuna, sige. Sa ilalim ng mga itim na ulap, si Haring Yan ay mukhang malamig, ang kanyang malamig at mayabang na mga mata ay nakatitig sa sakuna sa itaas ng kanyang ulo, ang pamimilit ng langit at lupa ay hindi nagparamdam sa kanya ng takot, hanggat nakaligtas siya sa tatlong sakuna at naging kataas-taasan ng tatlong sakuna, sa tatlong Panginoon ng lungsod ng madilim na lungsod, matatag siyang uupo sa unang trono. Marahil nararamdaman ni Tianjia na ang kanyang karangalan ay napukaw, at ang pamimilit ng langit at lupa ay mas nakakatakot pa. Lubos nitong kinukulong ang kawalan sa loob ng 1 kilometro ang radius at nagtataglay ng kapangyarihan upang puksain ang lahat. Natatakot ako na kahit ang kataas-taasan ay hindi mangangahas na madaling pumasok dito. Darating na. Sa sandaling ito, napansin ng lahat na sa itim na ulap, ang thunderball na iyon ay 10 metro ang diametro, napakalaki, tulad ng isang kulog na bumabagsak mula sa langit, gusto nitong sirain ang mundo at lahat ng bagay, at ang thunderball na iyon ay bumulusok ng diretso patungo kay Haring Yan at pinatay siya. Sa sandaling ito, sa itaas ng ulo ni Haring Yan, ang malaking thunderball ay bumulusok pababa, at si Haring Yan sa ilalim ng thunderball ay kasing liit ng isang langgam, na parang sa ilalim ng pagbomba ng thunderball na ito, kahit na si Yan Wang at iba pang malalakas na tao ay kailangang mabuhay at mamatay. Wasakin mo! Si Haring Yan ay sumigaw hanggang sa langit, ang tunog ay kinalampag ang mundo, ang nakakatakot na kamao na iyon ay muling sumabog patungo sa langit, at sumabog ng mabangis sa bumabagsak na thunderball. Ang suntok na ito ay tila sisire sa langit sa itaas ng kanyang ulo. Nang ang kanyang nakakatakot na kamao ay sumabog sa thunderball, isang hindi mailarawang tunog ng banggaan ang umalangaw-ngaw sa loob ng 10,000 metro ng nakapalibot na mundo. Ang tunog ng mapanirang banggaan ay naihatid, at ang ilang mga tao na may mas mahina na mga pundasyon sa paglilinang ay agad na nagsuka ng dugo at umatras ng mabangis. Sa sandaling ito, maging ang mukha ni Yehan ay namutla, at hinailan niya si Shi Wulei pabalik sa kawalan. Ang tunog ng mga gumugulong na banggaan ay umalangaw-ngaw sa buong mundo, at bigla, sa ilalim ng titig ng lahat, sa ilalim ng pagbomba ng thunderball na iyon, kahit na ang isang malakas na tao na si Haring Yan ay hindi makalaban, at direktang dinurog ng nakakatakot na ang thunderball ay pinigilan at bumagsak kasama sa lungsod sa ibaba. Rumble! Kaagad, isang nakakagulat na eksena ang mabangis na lumitaw sa mga mata ng lahat. Sa lugar kung saan bumagsak ang thunderbolt, ang mga bahay ay mabangis na gumuho sa lahat ng dako, at ang lahat sa loob ng 1 kilometro sa itaas ng lupa ay nawasak. Ito ay lumubog, lalo na ang sentro, ang buong lupain ay lumubog sa lalim na 10-10 metro, at si Haring Yan ay nasa loob nito, na ginagawang imposible para sa mga tao na malaman kung siya ay patay na o buhay pa. Ito ay isang nakakatakot na sakuna. Kahit na si Haring Yan ay makaligtas sa pangalawang sakunang ito, natatakot ako na siya ay malubhang masasaktan. Ang eksena sa harap nila ay nagulat sa lahat. Sa kabutihang palad, ang sakuna ni Haring Yan ay nagsimula, at walang sinuman sa paligid. Kung hindi, libo-libong mga naglilinang ang mapapawi sa ilalim ng hampas na ito. Isang napakalakas na sakuna, natatakot ako na umabot na ito sa antas ng 3 sakuna. Sa sandaling ito, sa labas ng lungsod ng kadiliman, isang grupo ng mga kabataan at kababaihan ang nagtipon, na mayabang na nakatayo sa kawalan. Gayunpaman, lahat sila ay may kanya-kanyang kampo, at ang mga batang mata na iyon ay tumingin sa lungsod ng kadiliman isa-isa. Ang isang nakakatakot na sakuna ay nagbigay na sa kanila ng pagkagulat. Bagaman ang lugar kung saan lumitaw ang pagnanakaw ay may ilang distansya pa sa atin, pagkatapos pumasok sa madilim na lungsod, ito ay ang teritoryo ng Hari ng Yan. Narinig ko na ang Hari ng Yan ay matagal ng isang kataas-taasang makapangyarihan ng ikalawang pagnanakaw. Sa sandaling mabuhay si Tianlei, siya ay magiging kataas-taasang pagkatao ng 3 sakuna. Isang binata ang dahan-daang nagsabi. Nakarinig nito, ang kanilang mga mata ay lahat ay nakatuon sa madilim na lungsod. Whoosh! Si Moran, nakita ko na sa lumubog na malalim na hukay, isang figure na may kahihiyan ay tumaas sa langit na parang isang kanyon, ngunit sa sandaling si Haring Yan ay mukhang lubhang nahihiya, na may gusot na buhok at dugo sa sulok ng kanyang bibig, ngunit ang kanyang malamig na mga mata ay puno pa rin ng nakakatakot na intensyon sa pakikipaglaban. Mayroong pa ring sakuna, Terra na.
Si Haring Yan ay sumigaw, ang gumugulong na intensyon sa pakikipaglaban ay nakakagulat, walang kabuluhan, nakita ko na sa itim na ulap, ang langit na puno ng bagyo, ay naging isang matalim na espada, na kumakalat sa buong kawalan, ang mga bagyo ay bumabagsak sa loob ng 1 kilometro ang radius, ang siksik na bagyo, kaya't ang mga tao sa mundo ay hindi makakakita kung nasaan si Haring Yan sa sandaling ito. Naghihintay kayo, Bashifist, Mie. Ang nakakatakot na tunog ay mabangis na kumalat sa mundo ng bagyo ng walang kabuluhan. Kaagad, ang mga alon ng nakakagulat na kapangyarihan ay nagwawali sa mundo sa lahat ng direksyon sa kawalan, at ang siksik na bagyo ay inalog palayo ng puwersang ito. Kabanata 1565. Ang nakakatakot na bagyo ay nakakalat ng nakakatakot na puwersa na kumalat. Ang suntok ni Haring Yan ay umabot na sa limitasyon ng kataas-taasang pagkatao ng 2 sakuna, walang hanggan na papalapit sa kataas-taasang kataas-taasan ng 3 sakuna. Ang mga sakuna ay hindi mapipigilan, kahit na ang 3 sakuna ay hindi kayang tiisin. Naharang. Nakita ang bagyo na nakakalat sa buong langit, ang mga puso ng lahat ay nagulat, at pinagmasdan nila ng mabuti ang nakaraan. Sa sandaling ito, ang gusot na buhok na si Haring Yan ay mayabang na nakatayo sa kawalan, na ang mga mata ay mahigpit na nakapikit. Sa kanyang katawan, may mga guhit ng kidlat na kumikislap na parang ito ay karaniwang tinatanggap na bininyagan. Si Moran, habang kumalma ang kapaligiran sa pagitan ng langit at lupa, isang nakakatakot na pamimilit ang kumalat mula sa katawan ni Haring Yan patungo sa mundo. Ang uri ng pamimilit na iyon ay mas malakas kaysa sa heavenly tribulation kanina. 3 sakuna na kataas-taasan, pagkatapos ng 3 sakuna ng kulog, si Haring Yan ay ngayon ang 3 sakuna na kataas-taasan. Nadama ang nakakatakot na pamimilit kay Haring Yan, ang mga puso ng lahat ay bahagyang nanginginig, nasaksihan ang kapanganakan ng isang 3 sakuna na kataas-taasan, ang uri ang pagkagulat ay hindi mailarawan. Para sa buong Yaoguang Domain, sa ilalim ng Immortal Realm, ang kataas-taasan ay maaari nang maging isang nangungunang makapangyarihan. Bigla, ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Haring Yan ay bumukas, at tila may kidlat na kumikislap sa madilim na mga mata na iyon, na nagpapahirap na tumingin sa kanya. Binabati kita ama, binabati kita Haring Yan. Sa oras na ito, isa-isa ang figure na lumitaw sa likod ni Haring Yan, at nagsabay-sabay na nagsabi, ang mga taong ito ay lahat mula sa mansyon ni Haring Yan, tulad ni Yan Yu, Mengshan at ang Yan Family Army, ngunit may mga tao pa rin sa tabi ni Yan Yu. May isang matandang lalaki na nakatayo doon, at mayroon ding disenteng aura na lumalabas mula sa taong ito. Ang kataas-taasang pagkatao ng 3 sakuna, hinihintay ko na ito ng higit sa 10 taon, at sa wakas ay hinintay ko ang araw na ito. Si Haring Yan ay tumawa hanggang sa langit, ang kanyang buhok ay ligaw na lumilipad, at siya ay napakamayabang. Ang pamimilit sa silid ay mas nakakatakot pa. Nakarinig ng mga salitang ito, sina Haring Wusheng at Haring Helian ay kumunat ang noo dahil mula sa mabaliw na tinig ni Haring Yan, naamoy nila ang isang pagdagsa ng ambisyon. Ang lahat sa mundo ay pinagmamasdan si Haring Yan isa-isa sa sandaling ito. Ang kapanganakan ng isang kataas-taasang pagkatao ng 3 sakuna ay sapat na upang baguhin ang sitwasyon kung saan ang 3 palasyo ng madilim na lungsod ay magkakatabi. Bigla, tiningnan ni Haring Yan ang lugar kung saan sina Haring Wusheng at Haring Helian, at ang kidlat ay kumislap sa kanyang mga mata na parang isang mainit na apoy. Sa sandaling ito, kapwa sina Haring Wusheng at Haring Helian ay nakaramdam ng dumating ang fighting spirit mula kay Haring Yan, si Haring Yan ay ngayon ang kataas-taasang haring ng 3 sakuna. Sabik siyang makipaglaban kina Haring Wusheng at Haring Helian upang ipakita ang kanyang nakakatakot na lakas. Nakita ito, si Haring Helian ay bahagyang ngumiti, yumuko at nagsabi, binabati kita, kapatid na yung tiyan, ang kataas-taasan ng 3 sakuna, ang ganoong tagumpay ay hindi maabot ni na kapatid na Wusheng at ako. Nakarinig nito, si Haring Yan ay tumawa ng ligaw, nakatitig kay Haring Helian na may walang kapantay na mga mata, at nagsabi, kapatid na Helian, bihira para sa ating 3 na magtipon, paano kung tayo'y 3 ay mag-uusap ngayon? Ang mga salitang ito ay nagulat sa mga ekspresyon ng mga tao sa mundo. Ang ibig sabihin ng mga salita ni Haring Yan ay ang pagpili kina Haring Helian at Haring Wusheng. Siyempre, si Haring Yan sa sandaling ito ay mayroon ding ganitong uri ng lakas, ngunit kung si Haring Yan natatakot ako na may mas malalim na kahulugan sa pagpili lamang kina Haring Helian at Haring Wusheng. Yan yung tiyan? Samaire sa 3 sakuna na kataas-taasan, sa tingin mo ba ako, Ren Wusheng, ay matatakot sa iyong pagkabigo?
Si Haring Wuseng ay bumantong hininga ng malamig at mayroon ding isang intensyon sa pakikipaglaban sa kanyang magaspang na mukha. Si kapatid ng Wuseng ay talagang sapat na mabuti, kung gayon, bigyan mo ako ng isang suntok. Isang nakakatakot na kulog ang kumislap sa mga mata ni Haring Yan, at sa isang iglap, mula sa katawan ni Haring Yan, isang lubhang marahas na aura ang binalot sa langit, at ang pamimilit na aura ng tatlong sakuna na kataas-taasan ay mabangis na kumalat, ang uri ng lakas, na nagdulot sa lahat na sumabog sa pagkatakot. Lumabas, ang laban ng kataas-taasan at kataas-taasan, kung mayroong kaunting pagkakaiba, ang uri ng mapanirang kapangyarihan ay sapat na upang puksain ang libu-libong tao. Yan yung tiyan, hayaan mong makita kung gaano kakalakas pagkatapos sumire sa kataas-taasang pagkatao ng tatlong sakuna. Sa itaas ng langit, si Haring Wuseng ay sumigaw ng malakas. Bilang ang kataas-taasang pagkatao ng dalawang sakuna, ang kanyang bilis ay hindi maisip, tulad ng teleportasyon, at ang mabaliw na kamao ay mabangis na sumuntok, na parang ang kapangyarihan ng langit at lupa ay kasama niya matapos ang suntok na ito, ang buong mundo ay nasa kaguluhan, at ang nanginginig na kapangyarihan ay kumalat sa kawalan, tulad ng isang malaking alon na kumakalat sa mga bilog. Sa sandaling ito, ang mga puso ng lahat ay nanginginig. Gayunpaman, sa harap ng nakakagulat na suntok ni Wu Shengwang, si Haring Yan, na ngayon ay ang kataas-taasang Panginoon ng tatlong sakuna, ay hindi nagbago. Ang kanyang buhok ay lumilipad at ang kanyang mga mata ay malamig. Pagkatapos, kinuyam niya ang kanyang kanang kamao. Sa sandaling ito, tila siya ay may walang katapusang mapanirang kapangyarihan na mahigpit na hawak sa kanyang kamao, at sa sandaling mailabas, hindi maisip kung gaano karaming pinsala ang magagawa. Kapatid na Wuseng, para sa lungsod ng kadiliman sa hinaharap, isang Panginoon ng lungsod lamang ang sapat. Si Haring Yan ay sumuntok nang lumitaw si Wu Shengwang sa harap ni Haring Yan na parang teleportasyon. Ang kamao ni Haring Yan ay nagdurog sa kawalan, at mabangis na tumama sa kamao ni Wu Shengwang. Sa sandaling iyon, ang dalawa ang paghaharap sa pagitan ng mga dakilang soberanya, ang banggaan ng mga kamao, ay tila dalawang daang na mga taluktok ay mabangis na nagbanggaan. Ang tunog na iyon ay nagpabagsak sa lahat sa mundo, at ang kawalan kung saan nakipaglaban ang dalawang soberanya ay lubos na nabaluktot. Isang bagyo ng pagkawasak ang nagwawalis sa mundo at mabangis na kumakalat. Bigla, nakita ko na ang lupain na nawasak ay muling sinalakay ng takot, at sa pagkakataong ito, ang saklaw ay ganap na pinalawak sa 3 kilometro. Sa ilalim ng pagkalat ng kapangyarihan, ang lahat ay nawasak at naging isang nakakagulat na pagkawasak. Sa ilalim ng nakakatakot na hampas na ito, ang katawan ni Wu Shengwang ay umatras ng 10,000 metro na parang isang itim na liwanag bago siya tumigil. Sa kanyang marilag na katawan, ang kanyang hininga ay mabagal, at ang kanyang mukha ay puno ng isang maputlang mukha, ang mga hibla ng dugo ay umaagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Si Haring Wuseng ay natalo, at ang pagkatalo ay kakilakilabot. Gayunpaman, ang ganitong uri ng wakas ay inaasahan na ng lahat. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kataas-taasang pagkatao ng ikalawang sakuna at ng kataas-taasan ng tatlong sakuna ay napakalaki. Kabanata 1566. Ang eksena na ito ay nagulat kay Yehan. Tiningnan niya ang mga guho na umaabot ng 3 kilometro sa itaas ng lupa, ang magulo na larangan ng digmaan, at ang nakakagulat na mapanirang kapangyarihan. Sa sandaling ito lamang niya napagtanto kung gaano kalakas ang kataas-taasan. Kataas-taasan, iyon tanging noon lamang sila maituturing na mga makapangyarihan na maaaring tunay na sirain ang mundo. Ang bawat hampas na kanilang ibinabato ay hindi na ang kapangyarihan na dapat taglayin ng mga mortal. Ang langit at lupa ay lubhang tahimik, at lahat ng mga mata ay nakatitig sa eksena na ito ng pagsira sa langit at lupa. Hindi na kailangang pagdudahan ang kapangyarihan ni Haring Yan, hindi maisip. Kapatid na Wuseng, kung makakaligtas ka sa ilalim ng 50% ng aking lakas, tila hindi ka na malayo sa kataas-taasang pagkatao ng tatlong sakuna. Sa itaas ng kawalan, ang mayabang na Haring Yan ay nagsabi. 50% kapangyarihan. Ang mga salita ni Haring Yan ay nagdulot ng pagkislap ng takot sa mga mata ng mga nakarinig sa kanya. Kanina, ang nakapangwasak na suntok ni Haring Yan, ginamit lamang niya ang 50% ng kanyang lakas, na simpleng hindi kapanipaniwala. Gamit ang kapangyarihan upang magtagumpay, matatalo niya ang kataas-taasang haring walang buhay ng 2 kalpa at magdudulot ng gayong kakilakilabot na pinsala. Kataas-taasan, ito ay talagang isang pag-iral na hindi madaling pukawin ng mga tao. Kataas-taasan, natatakot ako na ang kapangyarihan ng mga immortal sa mga alamat ay wala ng iba kaysa rito.
Si Yehan ay huminga ng malalim, ang mga immortal sa sinaunang mga alamat ng China ay lumilipad sa langit at nagtatago sa lupa, sinisira ang mga bundok at ilog, ang isang malakas na tao, natatakot ako na sila ay tulad lamang ng kataas-taasan. Ang mukha ni Haring Wuzheng ay namutla, at nagbanggaan siya kay Haring Yan, na nagdulot sa kanya, ang mayabang na kataas-taasang pagkatao ng ikalawang sakuna, na mawalan ng fighting spirit. Sa sandaling ito, matapos makita ang nakakatakot na lakas ni Haring Yan, si Haring Helian ay mas kumunat ang noo. Si Haring Yan ay napakalakas, kahit na makipagtulungan siya kay Haring Wuzheng, hindi pa rin siya makakapantay kay Haring Yan. Sa madilim na lungsod, isang pamilya ang namamahala, ano ang gagawin ng Wuzheng Palace at Helian Palace? Ang lakas ni Haring Yan ay nagdulot sa mga tao sa mansyon ni Yanwang na tumingin sa kanya na parang isang Diyos-tao. Tila nakita ni Yanyo ang isang maliwanag na kinabukasan. Bilang anak ni Haring Yan, mas malakas si Haring Yan, mas malakas si Yanyo ang katayuan ng madilim na lungsod ay hindi sinasadyang napabuti, kahit na sina Ren Zhongshan at Helian Waki ay mapapigilan ng liwanag ng kanyang katawan, dahil mayroon siyang ama na ang kataas-taasan ng tatlong sakuna, ito ang kapital na mahirap abutin. Kapatid na Helian, si kapatid na Wuzheng ay kumilos na, hindi mo ba gustong makita ng mga tao ang kilos ni Haring Helian? Tinitigan ni Haring Yan si Haring Helian gamit ang kanyang madilim na mga mata, at ang gumugulong na fighting spirit ay muling inilabas mula sa kanyang katawan matapos tapokan si Haring Wuzheng, natural niyang gustong tapokan si Haring Helian ng isang bagsakan. Sa hinaharap, ang tatlong pangunahing Panginoon ng lungsod ng madilim na lungsod ay maaari lamang siyang respetuhin, si Haring Yan. Nakarinig nito, naunawaan ng lahat ang intensyon ni Haring Yan. Siya ay ang kataas-taasan na ng tatlong sakuna, at mayroon siyang ambisyon na mamuno sa madilim na lungsod. Bago iyon, kailangan niyang tapokan sina Haring Wuzheng at Haring Helian. Sabay-sabay, ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Haring Helian. Sa mga tuntunin ng lakas, si Haring Helian ay natural na hindi makakapantay kay Haring Yan sa sandaling ito, ngunit kikilos ba siya? Sa sandaling ito, sa ilalim ng titig ng lahat, si Haring Helian ay bahagyang ngumiti at nagsabi, ako, si Helian Liuyon, ay hindi maihahambing kay kapatid na iyong tiyan sa estilo. Sa tingin ko mas mabuting huwag nang magpakita ng kamangmangan. Talaga, sabi ni Haring Yan na may pagmamayabang sa kanyang mukha, kapatid na Helian, ang lungsod ng kadiliman ay palaging nasa kaguluhan. Sa tingin mo ba dapat mayroong isang makapangyarihang pinuno upang tunay na mamuno sa lungsod ng kadiliman? Hehe, hindi ko alam ang ibig sabihin ni kapatid na yun tiyan. Si Haring Helian ay pumikit at nagsabi na may mahinang ngiti. Sinasabing may isang kakilakilabot na liwanag na sumabog mula sa mga mata ni Haring Yan, at ang pamimilit ng tatlong sakuna na kataas-taasan ay muling binalot ang mundo, na nagbibigay sa mga tao ng walang katapusang presyon. Mula ngayon, isang Panginoon ng lungsod lamang ang maaaring mayroon sa madilim na lungsod, at pagkatapos ito ay ang aking Yanwang Palace, Wuzheng Palace at Helian Palace, dapat kayong sumuko o mamatay. Wow! Nang sabihin ito ni Haring Yan, kahit na ang mga umaasang si Haring Yan ay magkakaroon ng ganoong ambisyon ay nagulat, sa sandaling ito, ipinahayag ni Haring Yan ang kanyang ambisyon sa isang lubhang mayabang na paraan ng walang anumang pagkahiya. Gusto niyang mamuno sa madilim na lungsod. Ang Sheng Wangfo at Helian Wangfo ay may dalawang landas lamang na tatahakin, alinman sa sumuko o mamatay. Anong kaiabangan ni Haring Yan? Ito ay katumbas ng lubos na pagputol sa pag-urong ng Wuzheng Palace at Helian Palace. Si Haring Yan sa sandaling ito ay natural na may ganoong lakas. Tila ang Wuzheng Palace at Helian Palace ay gagawa ng isang mahirap na desisyon. Sa oras na ito, nakaharap kay Haring Yan na walang mga pagbabawal, kahit na lubos na hindi pinansin ang mansyon ni Haring Wuzheng at ang mansyon ni Haring Helian, ang mga ekspresyon ni na Haring Wuzheng at Haring Helian ay nagyelo, at ang kanilang mga mukha ay lubhang pangit. Sila ay kataas-taasan pagkatapos ng lahat, ngunit, matapos sumire sa kataas-taasan ng tatlong sakuna, si Haring Yan ay lubos nang hindi pinansin ang Wuzheng Palace at ang Helian Palace. Ang mga salitang ito ay parang mga utos, walang awa. Yan yung tiyan, hindi mo ba iniisip na ang mansyon ni Haring Yan ay masyadong maraming gana? Kung gusto mo talagang mamatay, mawawalan ka ng isang piraso ng karne mula sa mansyon ni Haring Yan. Si Haring Wuzheng ay mukhang malamig at sumuko sa ilalim ni Yan yung tiyan. Lahat sila ay mga kalaban, paano nila pipiliing sumuko? Si Haring Yan ay mukhang makapangyarihan at malamig, at nagsabi, hindi ko kailangan ang iyong pag-aalala kung ang aking Yanwang Mansion ay maaaring tumagal. Para sa nakaraan, ang aking Yanwang Manor ay maaaring magbigay sa inyong dalawa ng 3 araw upang pag-isipan ito.
Pagkatapos noon, kung ang inyong dalawa ay hindi pa tumugon, wala na akong magagawa kundi pumunta sa pintuan ng personal. Kapatid na Yuntian, ang kataas-taasang pagkatao ng tatlong sakuna ay tiyak na nakakatakot, ngunit ipinapayo ko sa iyo na huwag masyadong lumampas. Ang mukha ni Haring Helian ay naging walang malasakit. Sobra na. Ano ang magagawa mo? Si Haring yan ay mukhang baliw, at ang layunin sa pagpatay sa kanyang mga mata na tumingin sa lahat, sa madilim na lungsod na ito, kaming tatlo ay naglalaban ng hayagan at palihim sa loob ng maraming taon. Ngayon, oras na upang magpasya sa nagwagi. Dahil ang inyong dalawa ay nasa likuran, dapat ninyong bayaran ang presyo, na patas. Ang haring yan na ito ay talagang makapangyarihan. Sabi ni Shi Wulei na nakatitig. Sabi ni Yehan, mayroon siyang ambisyon at lakas. Kahit na siya ay makapangyarihan, sina Haring Wuzheng at Haring Helian ay wala nang magagawa sa kanya sa sandaling ito. Sa ngayon, nakasalalay sa kung anong pagpipilian ang gagawin ni na Haring Wuzheng at Haring Helian. Ang mga mata ng langit at lupa ay lahat ay nakatitig sa eksena na ito. Kapatid na Yuntian, natatakot akong bibigwin kita. Ako, ang palasyo ni Prinsipe Helian at Tianlong ay mga kaalyado ngayon, paano ako susuko sa iyong palasyo ni Prinsipe Yan, Ye Xiaoyo, hindi ko alam kung sa tingin mo ay tama ang sinabi ko. Oo, tiningnan ni Helian Liuyon ang isang kawalan kung saan maraming tao ang nagtipon, at sa sandaling ito, sina Yehan at Shi Wulei ay nakatayo sa harapan. Kabanata 1567. Habang tinitingnan ni Haring Helian si Yehan, sa sandaling ito, lahat ng mga mata ng mundo ay nakatutok kay Yehan. Si Yehan at ang Helian Palas ay mga kaalyado. Ang lahat ay nagulat at tumitig kay Yehan. Sa sandaling ito, ang kutis ni Yehan ay napakapangit, at si Helian Liuyon ay talagang hinayla siya bilang suporta. Tianlong. Ang titig ni Haring yan ay nahulog kay Yehan, na may pang-iinis sa sulok ng kanyang bibig. Sinabi niya, kailan pa makikipagtulungan ang makapangyarihang Helian Palas sa isang junior. Mukhang wala itong kinalaman sa inyong Yan Palas. Mahinahon na sabi ni Haring Helian, na may isang mahiwagang liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata. Ha. Yehan? Hindi ko inaasahan na darating ka rin. Napakaganda, babawiin ko ang lahat ng kahihiyang dinala mo sa akin ngayon, patay ka na. Sa malayo, si Yanyu ay lumapit na may isang ligaw na ngiti sa kanyang mukha, ang katotohanan na si Yehan ay lilito dito ay agad na nagdulot ng layunin sa pagpatay sa kanyang puso. Nakarinig nito, si Haring yan ay kumunat ang noo at nagsabi, mga walang silbing bagay, nagdurusa ka ba sa mga kamay ng taong ito? Ang ekspresyon ni Yanyu ay nagyelo, ang kanyang mukha ay kasing pangit na parang kumain siya ng tae. Nakita ito, si Haring yan ay bumantong hininga ng malamig, patuloy na tumitig kay Yehan, at nagsabi, interesado ako kung bakit ka hinayla ni Helian Liuyon upang magsilbing suporta para sa isang maliit na liblib na kapaligiran. Kinakailangan ng ilang mga tao na mamatay upang ipaalam sa mga tao ang paraan ng aking Yanwang Palas. Nakarinig nito, ang mga mata ng maraming tao ay lumiit. Yan Yuntian, kung gusto mong pumatay ng isang tao, natatakot ako na kailangan mo munang dumaan sa aking pagsubok. Si Haring Helian ay lumabas. Si Haring Helian ay lumabas sa kawalan, at humarap kay Haring Yan, ang kanyang ekspresyon ay kalmado, na nagpapapaisip sa mga tao kung ano ang iniisip niya. Nakita ang eksena na ito, ang lahat ay nagulat na si Haring Helian ay pipiliing tumayo kay Haring Yan, at tila dahil ito kay Yehan. Si Haring Yan ay umismid, at nagsabi, Helian Liuyon, talagang ginagawa mo akong mas lalong mausisa. Ang maliit na tumatagos na kapaligiran na ito ay talagang nagpapabuo sa iyo. Yan Yuntian, ang mansyon ni Prinsipe Helian at Tianlong ay mga kaalyado, paano ko mapapanood na atakihin mo sila? Sabi ni Helian Liuyon na may tuwid na mukha. Talagang nakakagulat. Kailan ka naging ganoon ka mapagmahal at matuwid, Helian Liuyon? Si Haring yan ay umismid, sumulyap kay Yehan, at nagsabi, gayunpaman, kung gusto kong pumatay ng isang tao, tinanong mo ang iyong sarili kung kaya mo itong pigilan. Basta matatakot ka, magsisisi ka. Si Helian Liuyon ay pumikit at ngumiti. Pananakot, dahil hindi mo alam kung paano magpuri, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Walang kabuluhan, ang nakakatakot na pamimilit na pag-aari ng tatlong sakuna na kataas-taasan ay muling inilabas mula kay Haring Yan, at ang kanyang kamao ay kinuyam, at ang mabangis at nakakatakot na kapangyarihan ay mabangis na nagsama-sama. Nakita ito, isang malamig na liwanag ang kumislap sa kamay ni Helian Liuyon, at isang espada ang lumitaw sa buong langit. Sina Haring Yan at Haring Helian ay maglalaban.
Nakita ang eksena na ito, ang mga nakakita na sa labanan ni Haring Yan at Haring Wuzheng ay umatras muli. Isama mo ako. Sa oras na ito, si Haring Wuzheng, na nakalaban na kay Haring Yan minsan, ay lumabas muli. Alam niya na si Haring Yan ay ang kataas-taasang Panginoon na ng tatlong sakuna. Kung gusto niyang harapin si Haring Yan, siya at si Haring Helian ay dapat na nasa iisang linya. Si Haring Wuzheng ay gustong makialam din. Ang mga mata ng lahat ay nakatitig, at ang tatlong kataas-taasang nilalang ay nagkompetensya. Tila pumili ka na ng isang patay na dulo. Ang kinuyam na kamao ni Haring Yan ay biglang nagpuwersa muli, at isang kakilakilabot na tunog ng sonic boom ay biglang lumabas. Gamit ang suntok na ito, ang nakakatakot na kapangyarihan ay lubos na binalot sina Haring Wuzheng at Haring Helian. Buzz! Ang mga alon ng kapangyarihan ay sumabog mula sa mga katawan ni Haring Wuzheng at Haring Helian. Ang isa ay may hawak na espada at ang isa ay gumagamit ng kamao. Nakaharap sa kataas-taasang Haring Yan ng tatlong sakuna, ni Haring Wuzheng ni Haring Helian ay hindi nang ahas na makipaglaban. Gamit ang kaunting pag-iingat, ang kamao na nagtipon ng kapangyarihan ng langit at lupa at ang liwanag ng espada ay sabay na sumabog, at ang tatlong kataas-taasang nilalang ay nakipaglaban, at sa loob ng 1,000 metro, ito ay naging isang larangan ng pagpatay. Mamatay! Ang kamao ni Haring Yan ay mabangis na bumagsak, at ang hampas ng kataas-taasang kapangyarihan ng tatlong sakuna ay halos magugulat at papatay kina Haring Wuzheng at Haring Helian sa kawalan na ito. Sina Haring Wuzheng at Haring Helian ay nagsanib puwersa, at sa isang iglap, ang tatlo ang mga pag-atake ng dakilang kataas-taasan ay nagbanggaan sa isa't isa, isang alon ng kapangyarihan ang nagwawalis sa kawalan, at ang buong langit ay nasa kaguluhan, na parang babagsak anumang oras. Yehan! Ano ang ibig sabihin ni Haring Helian? Nakita ang lubhang nakakatakot na eksena, si Shi Wulei ay kumunat ang noo at nagsabi. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Yehan, at sinabi niya, ano man ang ibig sabihin niya, ang bastardo na ito ay tiyak na sinamantala ako. Kahit na ang Tianlong at ang kanyang Helian Palace ay mga kaalyado, paano magagawa ng kapangyarihan ng Tianlong na mapaibig siya ngayon? Mayroon lamang isang layunin, upang humiram ng lakas. Ang ibig mo bang sabihin ay ang sinaunang baliw? Tanong ni Shi Wulei. Kabanata 1568. Huminga ng malalim si Yehan at tumango. Ang Helian Liuyo na ito ay hindi talaga isang simpleng tao. Ang paghila sa kanya ay nagdulot ng layunin sa pagpatay ni Haring Yan, at ngayon ay nakatayo siya muli sa harap niya. Mabuti at masama ang nagawa. Dahil naglalaro siya ng mga trick, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa, pero na, ang buhay at kamatayan ng Helian Palace ay wala ng kinalaman sa atin. Tumawa si Yehan, kahit na manatili si Yehan dito, walang silbi ito. Para sa isang makapangyarihan ng tatlong sakuna tulad ni Haring Yan, kung gusto niyang patayin si Yehan, mas madali ito kaysa sa pagyurak sa isang langgam hanggang sa mamatay. Gayunpaman, nang handa nang umalis si Yehan kasama si Shi Wulei, isang nakakatakot na aura ang nagkulong sa kanila. Naramdaman ito, ang mga ekspresyon ni Yehan at Shi Wulei ay nagyelo, at tumingin sila, nakita lamang nila ang isang matandang lalaki na naglalakad sa tabi ni Yan Yu sa sandaling ito. Isang nakatagong layunin sa pagpatay ang lumitaw. Matandang mo, iwanan mo siya ng isang murang buhay, papatayin ko siya. Tumingin si Yan Yu kay Yehan na may mabangis na mukha, ngayon ay oras na para gumanti siya. Iyan si Mohai mula sa mansyon ni Haring Yan. Narinig ko na siya ay isang half-step na kataas-taasang makapangyarihan na sumusunod kay Haring Yan. Nakita ang matandang lalaki na naglalakad patungo kina Yehan at sa dalawa, sa sandaling ito, ang mga tao sa paligid ni Yehan at ng iba pa mabilis silang umatras, dahil sa takot na maapektuhan. Whoosh! Sa sandaling ito, si Helian Waki ay lumitaw sa tabi ni Yehan at ng dalawa, at nagsabi, Kapatid na Ye, ang matandang lalaking ito ay isang half-step na kataas-taasang makapangyarihan, mag-ingat. Nakita si Helian Waki na tumatayo, ang galit sa puso ni Yehan ay humina ng kaunti, ngunit ang isa pa ay isang half-step na kataas-taasang makapangyarihan, paano nila ito mapipigilan gamit ang kanilang maliliit na kasanayan. Sa isang iglap, ang mga mata ng kanilang tatlo ay lubhang seryoso, huwag nang banggitin ang pagharap sa half-step na kataas-taasan, kahit na humarap sila kay Yehan, isang mababang ranggong master, halos hindi nila ito mapipigilan. Sa Muran, ang matandang lalaki na may walang malasakit na ekspresyon ay biglang gumalaw, at sina Yehan at ang tatlo ay nabalot sa isang lubhang nakakatakot na presyon.
Pagkatapos, ang figure ng isa pa ay lumitaw sa itaas ng mga ulo ni Ye Han at ng tatlo na parang liwanag, na may daladalang isang napakalaking nakakatakot na aura, isang nakakatakot na marka ng palad ang dumating upang supilan ang kanilang tatlo. Sa isang iglap, ang tatlo kay Ye Han ay wala man lang pagkakataong kumilos, at agad silang natigilan. Sa ilalim ng nakakatakot na presyon na iyon, ang mga mukha ng tatlo ay namutla. Nakaharap sa Half-Step Supreme, ang pagpapalabas lamang ng hininga ng isa pa ay nagpapahirap sa kanila na lumaban. Ang tatlo kay Ye Han ay mahirap. Bagaman ang half-step na kataas-taasan ay hindi ang tunay na kataas-taasan, napakadali para sa kanila na patayin ang tatlo. Nakita ang eksena na ito, maraming tao ang tumingin sa matandang lalaki na may seryosong tingin sa kanya. Ang tatlo kay Ye Han ay pinatay. Maiisip na sa ilalim ng pag-atake ng half-step na kataas-taasang matandang lalaking ito, ang tatlo kay Ye Han ay walang paraan palabas. Galawin ng aking disipulo, gusto kong makita kung sino ang nagbigay sa inyong Yanwang Fo ng ganoong tapang. Bigla, habang bumababa ang palad ng half-step na kataas-taasang matandang lalaki upang patayin sina Ye Han at ang tatlo, isang figure ang lumitaw ng walang kabuluhan, at ang kanyang itim na palad ay sumabog. Snap! Isang malakas na sampal ang sumabog sa kawalan, at ang half-step na kataas-taasang matandang lalaki na papunta kina Ye Han at sa iba pa ay direktang pinaglipad ng sampal na ito. Sa ilalim ng hampas na ito, ang half-step na kataas-taasang matandang lalaki ay lumipad pa atras lumabas ng 10,000 metro. Sino iyon? Nakita ito, si Haring Yan, na pumipigil kina Haring Wuseng at Haring Helian sa sandaling ito, ay nagalit, at isang napakalaking layunin sa pagpatay ang sumabog mula sa kanya. Nang ahas kang hawakan ng aking disipulo, Yan Yuntian, pagod ka na bang mabuhay? Ang sinaunang baliw ay mukhang galit at sa isang kaway ng kanyang manggas, isang makapangyarihang puwersa ang sumugod patungo kay Haring Yan sa isang iglap. Boom! Sa isang iglap, ang dalawang puwersa ay nagbanggaan, at ang mukha ni Haring Yan ay namutla at mabangis siyang sumabog sa kawalan. Bilang ang kataas-taasang pagkatao ng tatlong sakuna, hindi niya kayang labanan ang basta na lang hampas ng sinaunang baliw. Sa kawalan, si Haring Yan ay tinaboy. Bilang ang kataas-taasang pagkatao ng tatlong sakuna, hindi man lang niya nahuli ang galaw ng sinaunang baliw. Nakita ito, ang mga tao sa mundo ay agad na nagulat. Sa sandaling ito, hindi lamang ang half-step na kataas-taasang matandang lalaki ang sinampal palayo, kundi pati na rin si Haring Yan, ang kataas-taasang kapangyarihan ng tatlong sakuna, ay hindi mapigilan ang pag-atake ng isa pa, Trick. Lahat ng mga mata ay nakatutok sa matandang lalaki na nakatayo sa kawalan, na may gusot na buhok, hindi maayos na hitsura, at punit-punit na katawan na parang isang pulubi. Umatras, ang ganoong nakakagulat na lakas ay simpleng hindi ka panipaniwala. Iyon ay, isang sinaunang baliw, ang matandang lalaking ito ay ganoon kalakas. Tinitingnan ng matandang lalaki sa kawalan, sa sandaling ito, maraming tao ang nakakilala sa kanya, ngunit maliban sa mga taong tulad ni Haring Ruyan, walang nakakaalam kung gaano kalakas ang sinaunang baliw. Alam na ninyo na ang matandang lalaking ito ay narito. Sa sandaling ito, tiningnan ni Ye Han si Helian Waki. Nakarinig nito, si Helian ay ngumiti ng mapait at nagsabi, kung hindi ko alam na ang banal na kamay ay narito, ang aking ama ay mangangahas na hilahin ka sa tubig. Kung may mangyari sa iyo, natatakot ako na ang unang taong hihingi ng problema sa banal na kamay ay ako, ang mansyon ni Prinsipe Helian. Kabanata 1569. Gayunpaman, ginagamit mo pa rin ako upang akitin ang matandang lalaking ito. Tumawa si Ye Han. Nakarinig ng mga salita ni Ye Han, si Helian ay nanahimik ng matagal. Nakaharap kay Haring Yan na ang kataas-taasang Panginoon na ng tatlong sakuna, ang Helian Palas ay pipili lamang na humiram ng lakas. Sa sandaling malaman ni Haring Yan ang relasyon ni Ye Han at ng sinaunang master ng espada, at ang Helian Palas at Ye Han ay mga kaalyado, kaya hindi mangangahas si Haring Yan na madaling salakayin ang Helian Palas. Sa kawalan, si Haring Helian ay may isang nakahingaang ngiti sa kanyang mukha, at ang sinaunang master ng espada na may banal na kamay ay lumitaw sa entablado. Si Haring Yan, ang kataas-taasang pagkatao ng tatlong sakuna, ay wala. Sa sandaling ito, ang mukha ni Haring Yan ay napakapangit, at siya ay nagulat dahil ang taong kanyang kinaharap sa sandaling ito, kahit na siya ay ang kataas-taasang pagkatao na ng tatlong sakuna, hindi siya mangangahas na kumilos ng may pagmamalaki sa harap ng isa pa. Anong mga paraan, at sa lungsod ng kadiliman, kahit na si Haring Yan, Haring Wuseng, o Haring Helian, lahat sila ay umaasa sa kapangyarihan ng pagpigil ng isa pa. Yan Yuntian, lalong lumalakas ang iyong loob, ang disipulo na may crush ako, nang ahas kang kumilos.
Ang sinaunang baliw ay kumunat ang noo, bagaman hindi siya mukhang eksperto sa lahat mula sa labas, ngunit sa sandaling ito siya ay lubhang nakakatakot, at ang kanyang magulo na imahe ay agad na tumaas sa isang mataas na antas sa isipan ng lahat. Nakarinig nito, ang ekspresyon ni Haring Yan ay nanginginig, at sinabi niya, Master Shengshou, ako ay pinukaw lamang ng isang traidor. Kung alam mo na siya ang disipulong gusto mong tanggapin, paano ka mangangahas na kumilos ng walang ingat? Ang puso ni Haring Yan ay malamig, at tumingin siya kay Haring Helian gamit ang kanyang madilim na mga mata. Ngayon, sa wakas ay nalaman niya kung bakit gustong hilahin ni Haring Helian si Yehan sa tubig. Maiisip na kung sinalakay ni Haring Yan si Yehan, haharapin niya ang banal na kamay. Ang sinaunang master ng espada at ang mansyon ni Prinsipe Yan ay mabubunot. Ang mga mata ni Wu Shengwang ay kumislap, ang kanyang mga mata ay tumingin sa sinaunang baliw, at pagkatapos ay kay Yehan, na nagpapapaisip sa mga tao kung ano ang iniisip niya. Tila ang sinaunang baliw na ito ay hindi pangkaraniwan, kahit na iginagalang siya ni Haring Dayan. Naisip ng lahat sa kanilang sarili, iilang tao ang nakakaalam ng pangalan ng sinaunang baliw, at mas kakaunti pa ang nakakaalam tungkol sa kanyang lakas. Wala akong pakialam sa anumang sama ng loob na mayroon ka sa tatlong palasyo, ngunit makinig sa akin, kayong tatlong lalaki. Ang batang ito ay ang aking disipulo. Kung may sino mang nang ahas na salakayin siya sa madilim na lungsod na ito, huwag mo akong sisihin. Malugod. Ang baliw na Gu ay kumunat ang noo, bagaman ang kanyang imahe ay hindi maganda, ngunit ang aura ng isang malakas na tao ay malayo sa likuran. Nakarinig nito, sina Haring Yan, Haring Wusheng, at Haring Helian ay hindi nang ahas na magreklamo. Sa likod ni Yehan ay mayroong isang sobrang pag-iral na kahit na ang pinakamalakas sa sekta ay matatakot, ginawa niya ito. Ikaw na bastardo, huwag kang umalis ngayon. Kung hindi dahil sa akin, ang batang ito ay makakakita kay Hades ngayon. Sa kawalan, ang figure ng sinaunang baliw ay kumislap, at ang malaking itim na kamay ay hamuli kay Yehan at nawala sa mundong ito sa isang iglap. Nakita ito, si Shi Wulei ay agad ding umalis. Tumingin sina Haring Wusheng at Haring Helian sa isa't isa, at unti-unting nawala sa langit. Bastardo, bakit ang kanyang swerte ay ganoon kabuti sa bawat oras? Si Yan Yu ay mukhang ayaw. Ngayon, mapatay niya si Yehan at mapahiya siya, ngunit nabigo pa rin siya. Hindi ko inaasahan na ang sinaunang baliw ay nakatayo sa likod ni Yehan. Bukod dito, tila ang sinaunang baliw na ito na palaging mababa ang profile ay maraming background. Kahit si Haring Yan, ang kataas-taasang Panginoon ng tatlong sakuna, ay natatakot. Gamit ang isang malakas na tao na nakatayo sa likuran niya, natatakot ako na ang tatlong palasyo ay hindi mangangahas na magkagulo, ngunit sa kasalukuyan, si Haring Yan ay ang kataas-taasan na ng tatlong sakuna, at ang kompetisyon sa pagitan niya at nina Haring Wusheng at Haring Helian ay maaaring maging napakahirap. Hindi pa tapos, nakaharap kay Haring Yan, sina Haring Wusheng at Haring Helian ay maaaring gumawa ng isang pagpipilian. Sa kawalan, ang ekspresyon ni Haring Yan ay lubhang madilim din. Orihinal na, sumire siya sa kataas-taasan ng tatlong sakuna, tinapunan sina Haring Wusheng at Haring Helian upang maging ang tanging Panginoon ng lungsod ng madilim na lungsod, ngunit halos masaktan niya ang sinaunang master ng espada. Sa kabutihang palad, si Yehan ay hindi napatay, kung hindi na kayang isipin ni Haring Yan ang mga kahihinatnan. Anong Helian Liu yun? Ang layunin sa pagpatay sa mga mata ni Haring Yan ay nakakagulat, hindi niya hahayaang mawala ang bagay na ito, ang hinaharap ng madilim na lungsod ay maaari lamang siyang maging Panginoon ng lungsod. Sa itaas ng kawalan, si Yehan ay pasibo ng dinala sa lugar kung saan siya nakatira ng sinaunang baliw. Sa buong proseso, si Yehan ay wala man lang pagkakataong lumaban. Tinitingnan ng sinaunang baliw sa harap niya na may isang bibig ng mga dilaw ng ngipin, na sabik na tumitingin sa kanya, mahirap para kay Yehan na i-connecte siya sa malakas na taong tinalo si Haring Yan gamit ang isang galaw kanina. Ikaw na bastardo, tinulungan kita sa pagkakataong ito, sa tingin mo ba dapat mo akong sambahin bilang iyong guro? Tumingin ang sinaunang baliw kay Yehan ng may pag-asam, na may isang ekspresyon ng pag-asa sa kanyang mukha. Si Yehan, isang apprentice, ay nasa paligid mula sa kanyang paglitaw hanggang ngayon. Masasabi na siya ay iniisip ito araw at gabi. Siyempre, iniisip ang pagtanggap ng kanyang makapangyarihang sinaunang master ng espada na apprentice, ginagawang nalulumbay din siya. Tumingin si Yehan kay Madman Guk, at sinabi, matanda, talagang naisip mo na ba ng malinaw? Ang pagkuha sa akin bilang isang apprentice ay maaaring nagdulot ng walang katapusang problema para sa iyong sarili, at huli na ang pagsisisi nito.
Walang silbi para sa iyo na pigilan ang pakikipag-usap sa akin, bata. Kung hindi ka papayag ngayon, huwag mong isiping umalis dito. Ang sinaunang baliw ay masamang tumingin kay Yehan at nagsabi ng may pagmamayabang. Wala siyang pakialam sa problema na sinabi niya ito ay napakabihirang makita ang isang mabuting binhi tulad ni Han na nagtataglay ng kapangyarihan ng ginto. Nakarinig nito, si Yehan ay nagkibit balikat at nagsabi, "Well, para sa iyong katapatan, ayaw kong pumayag." Nakarinig ng mga salita ni Yehan, ang mga sulok ng bibig ni Madman Go ay kumislap, na nagnanais na sampelan ang lalaking nasa harap niya, ngunit pumayag si Yehan, at ang mukha ni Madman Go ay biglang nagpakita ng isang lubhang masamang ngiti. Ikaw ay isang matalinong bata. Ang mukha ni Go Crazy ay puno ng kagalakan, at ngayon, pinasasalamatan na niya si Chin Wu Dao sa pagpapadala kay Yehan sa kanya. Isang henyo na may kapangyarihan ng ginto, sa mga tuntunin ng pagpapahusay ng mga armas, tiyak na nalampasan niya ang mga ordinaryong tao. Mahirap para sa isang master craftsman na tumugma, ngunit ang tila masayang ngiti ng sinaunang baliw ay mukhang lubhang masama kay Yehan. Sabi ni Yehan, "Matanda, bagaman nangako akong sambahin ka bilang aking guro, hindi kita sasamahan dito sa natitirang bahagi ng aking buhay upang gumawa ng mga armas." Kabanata 1570. Nakarinig nito, ang baliw na Go ay sumulyap kay Yehan at nagsabi, "Hanggat kaya mong magpanday ng isang sandata sa antas ng Hari ng Langit, saan ka nagkakaroon ng crush dito, may tatlong batayan para sa pagpapahusay ng mga armas, ang isa ay apoy, ang isa ay pormasayon, at ang pangatlo ay lakas ng pag-iisip. Ang tatlong ito ay hindi maiiwasan, at ang pagpapahusay ng mga kagamitan at alchemy ay may parehong epekto, ngunit upang maging matapat, ang pagpapahusay ng mga kagamitan ay mas mahirap kaysa sa alchemy. Ito ay isang aklat ng daang hukbo. Natatandaan ko ito. Daang sundalo. Kinuha ni Yehan ang jade slip na inihagis ng baliw na Go, at ang kanyang isipan ay lumubog dito. Mayroong isang napakalaking halaga ng impormasyon na nakaimbak dito, lahat ng ito ay may kaugnayan sa mga pormasayon. Ang paraan ng pormasayon, kung paano ito ipakita, ay malinaw na naitala sa itaas. Matapos basahin ito ni Yehan ng isang beses, umatras siya. Napakaraming impormasyon sa pormasayon, at hindi niya ito makakain sa loob ng ilang sandali. "Ano ang nararamdaman mo?" Tumingin ang Madman Go kay Yehan. Medyo kamangha-manghang. Sabi ni Yehan, ang pagpapahusay ng anumang uri ng armas ay nangangailangan ng magkakaibang mga pormasayon. Bukod dito, ang mga materyales para sa pagpapahusay ng mga armas ay magkakaiba, at ang mga antas ay magkakaiba, at ang mga pormasayon ay magbabago rin ng naaayon. Ang isang bata ay maaaring turuan. Ang sinaunang baliw ay tumanggo ng may kasiyahan, at sinabi, "Ngunit ang iyong batang lalaki ay nagtataglay ng kapangyarihan ng ginto, na isa sa mga kapangyarihang pinapangarap ng isang tagapaghanda ng armas. Sa sandaling ikaw ay nasa proseso ng pagpapahusay ng mga armas, ang kapangyarihan ng ginto ay idinagdag dito, at kahit na ang mga ordinaryong materyales ay maaaring gamitin upang magpanday ng mga high-grade na armas. Ito ay isang kalamangan na hindi matutugma ng ibang mga refiners. Matapos mong kabisaduhin ang pormasayon sa itaas, dadalhin kita sa sinaunang maghanap ng isang uri ng apoy ng langit at lupa sa mga guho, at gamit ang apoy ng langit at lupa, ikaw na bata ay formal na magpapahusay ng mga armas." Ang apoy ng langit at lupa ay nasa mga sinaunang guho. Ang mga mata ni Yehan ay lumiwanag. Ang ikalawang yugto ng siyam na pagbabago ng mga Diyos na kanyang pinagsanayan ay kailangang siksikan ng apoy ng langit at lupa upang ang pisikal na katawan ay mas malapit sa tunay na katawan. Ang sinaunang baliw ay nagsabi, "Pag-uusapan natin mamaya ang apoy ng langit at lupa, dapat mo munang kabisaduhin ang daang sundalo." Nakarinig nito, ang mga iniisip ni Yehan ay gumalaw, at ang banal na apoy ni Suzaku ay sumabog mula sa kanyang palad kaagad, at sinabi, "Matanda, ano sa tingin mo sa apoy na ito?" Nakita ito, ang sinaunang baliw ay kumunat ang noo at nagsabi, "Normal ito, ang pagpanday ng isang armas ay nangangailangan ng pinakamarahas na apoy sa mundo, at ang iyong apoy ay masyadong mahina. Bastardo, paano mo nang ahas na maliitin ang banal na apoy ng aking banal na lahi ng hayop?" Ang mga salita ng sinaunang baliw ay nagdulot ng galit sa banal na hayop ni Suzaku sa katawan ni Yehan, at bigla, ang banal na apoy ni Suzaku sa palad ni Yehan ay biglang naging nakakatakot nang bumangon siya. Ang mga alon ng nakakatakot na temperatura ay inilabas mula sa palad ni Yehan. Ang uri ng temperatura ay nagdulot ng pagningning ng mga mata ng sinaunang baliw. "Bata, anong uri ng apoy iyan?" Nagulat na tanong ng sinaunang baliw.
Hinimas ni Yehan ang kanyang ilong, hindi alam kung paano sasagot, at hindi si Yehan ang namamahala sa apoy ni Suzuko, ngunit si Suzuko. Ang karakter na antas ng ninuno na ito na naglaro ng apoy ay natural na mas mahusay na kumontrol sa apoy ni Suzuko kaysa sa isa na kanyang kinokontrol. Ang banal na apoy ay mas malakas. Oo, gamit ang ganitong uri ng apoy, na-save nito ang hadlang sa paghahanap ng apoy ng langit at lupa. Ang sinaunang baliw ay nagulat at kinamot ang kanyang magulo na buhok, bata, hindi mo pa sinasagot ang aking tanong. Sekreto. Si Yehan ay nagkibit balikat, tumayo at nagsabi, matanda, bigyan mo ako ng ilang araw, at formal tayong magpapahusay ng mga armas pagkatapos kong maging pamilyar sa daang sundalo. Matapos magsalita, si Yehan ay direktang umalis. Ilang araw. Libo-libong porma sayon, sa tingin mo ba ito ay napakadali? Tinitigan ng baliw na ang likod ni Yehan, ngunit hindi narinig ni Yehan ang mga salitang ito. Matapos umalis sa lugar kung saan nakatira ang sinaunang baliw, si Yehan ay direktang naghahanap ng isang lugar kung saan walang nakatira at pumasok sa mundong tawista. Sinamba niya ang sinaunang baliw bilang kanyang guro. Gamit ang isang makapangyarihang matandang lalaki na nakatayo sa likuran niya, si Yehan ay syempre handa, hindi pa banggitin, ang sinaunang baliw na iyon ay walang anumang sama ng loob sa kanya. Bukod dito, si Chinwoo daw ay mayroon na ng ideyang ito nang hilingin niya kay Yehan na pumunta sa madilim na lungsod ng mag-isa. Ngayon na si Haring yan ay naging kataas-taasan ng 3 sakuna, natatakot ako na ang madilim na lungsod sa hinaharap ay hindi magiging mapayapa. Sa oras na ito, ninanais ni Yehan na magkaroon ng isang malaking puno upang maprotektahan siya mula sa hangin at ulan. Si Yehan ay maaaring humiram lamang ng lakas. Siyempre, bagaman ang layunin ni Yehan na sambahin ang baliw na bilang kanyang guro ay hindi dalisay, ngunit hindi ito mapagkunwari. Magiging guro siya sa loob ng isang araw at ama sa habang buhay. Siyempre, pakikitunguhan din ni Yehan ang mga taong tapat sa kanya. Tapat na pakikitunguhan ito. Suzuko, ano ang dahilan kung bakit mo ako pinapasok? Kakaibang tanong ni Yehan sa mundong Schwanman. Ayaw kong mapahiya ang iyong batang lalaki sa aking banal na lahi ng hayop. Nakarinig nito, si Yehan ay natahimik sandali, at nagsabi, ikaw ay isang matandang halimaw na naglalaro ng apoy, at ang Suzuko Holy Fire na kinokontrol ko ay natural na mas mababa sa iyo, kaya normal na maliitin ka ng iba. Bagaman ang banal na apoy ng aking banal na lahi ng hayop ay hindi ipinanganak mula sa langit at lupa, hindi ito maihahambing sa ordinaryong apoy mula sa langit at lupa. Bata, bagaman kinokontrol mo na ang banal na apoy ni Suzuko, hindi mo pa talaga natuklasan ang kapangyarihan nito. Kung gusto mong palakasin ang kapangyarihan ng Suzuko Holy Fire, ang ugat nito ay dapat umasa sa puso ng banal na hayop. Ang puso ng banal na hayop na Suzuko? Tanong ni Yehan. Siyempre, sa tingin mo ba na ang banal na puso ng hayop ng aking makapangyarihang banal na lahi ng hayop ay mapoprotektahan ka lamang mula sa kamatayan? Ang lahat ng kapangyarihan ay nagmumula sa puso. Ikaw na bastardo ay may bundok ng kayamanan ngunit hindi alam kung paano gamitin ito. Tulungan kitang magawa ito, bundle. Nakarinig nito, si Yehan ay umikot ang kanyang mga mata. Paano niya malalaman na ang puso ng banal na hayop na Suzuko ay maaari ding mapahusay ang kapangyarihan ng banal na apoy ni Suzuko? Sa loob ng mahabang panahon, alam lamang ni Yehan na mayroon siyang puso ng banal na hayop na Suzuko. Hanggat pinoprotektahan niya ang puso ng banal na hayop na Suzuko, kahit na gaano pa kalubha ang pinsala, hindi niya kayang patayin si Yehan. Ang dahilan upang mabuhay. Boom! Bigla, ang puso ni Yehan ay tumibok na parang isang mapurol na tambol. Nadarama ito, si Yehan ay agad na umupo nang nakatawid ang mga binti. Tinitingnan sa loob na tuklasan ni Yehan na ang kanyang puso ay walang katapusang tumitibok, na umaagos ang pandamdam ay patuloy na kumakalat, na nagdudulot sa buong dibdib ni Yehan na dahan-daang namamaga na parang lobo. Parang sesubog ang dibdib ni Yehan dahil sa isang puwersa.